certified true copy, galing na register of deeds, o galing na LRA, hindi kami aalis. Kaya po, maging nga sila Rodriguez, yak sila Jerome Paterna, Don Contrato Ignacio, yung mga ibang na mga land grabber, no record na po yan sa LRA. Wala na po silang record, maging yung po sa register of deeds, LRA, no record na po. Ang tinutumpok po natin, ni isang tao, wala na pong record sa LRA, sa register of deeds. Yan po ay subok na natin dahil marami na po tayong officer na sumubok na kumuha ng certified true copy sa register of deeds. Wala po silang makuha. Kasi nga po ay in-erase na, didilig na ng Diyos. Hindi lamang po yung nasa computer. Ang pinag-usapan natin, yung nasa computer. Hindi lamang po sa computer yung didilig yung nawala. Maging yung mga personal po, physical na mga dokumento na wala din po. Yan ay pagkakaka nyo. Hindi lang sa computer na wala, maging yung mga physical na dokumento na wala din sa register of deeds, na wala din sa LRA. Kaya nga po, mga namumuno dyan ay nagtatak sila saan daw napunta. Kasi kung dapat yung physical na dokumento hindi mawawala. Maging yung mga physical na dokumento na wala. Nung tinignan nila naman doon po sa CCTV cam. Tinignan po nila kasi may mga CCTV. Wala namang kumuha, wala namang nag-attend na magnakaw o kumuha. Wala silang nakita. Ano ibig sabihin? Espiritual. Inalis po ng Diyos. Diyos po ang kumikilos na dito po sa atin. Inuuna po niya ang kalupaan. Bagaman si Madam Lydia, wala pa sa Malacanang, pero sinisimulan na ng Diyos ang pagkilos sa paanong paraan. Ipinakikita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, yung LRA, yung register of deeds, inalis lahat ang mga record. Ayan. Napakapalad niyo po dahil kayo mismo personal nyo napakinggan ang paliwanag ni Overall Chairman. Napakapalad po natin. Ngayon, ano po, kailan po ba nawala? Kasi magtataka kayo, magtatanong kayo sa inyong mga sarili, kailan ba Overall Chairman nag-umpisa na nawala ng record sa LRA, sa register of deeds? Kailan ba nagsimula na nawala ng record? Kasi hindi man kayo komitibo, hindi man kayo nagtatanong, pero nararamdaman ko yan na gusto nyo magtanong. Ngayon, inahan ko na kayo. Sasagutin po natin yan. Kailan nagsimula nawala ng record sa LRA, nawala ng record sa register of deeds, ang lahat ng mga titulo? Kailan po ba? April 15. Tandaan po natin, nagsimula April 15, 2024. Ilang buwan na po ang nakakalipas? April, May, June, almost 2 months. Yan po, bago pa lang nawala, magdadalawang buwan, nawala ng record sa LRA, nawala ng record sa register of deeds. Kaya, sa lahat po ng mga pinapaalis, sa mga pwesto nyo, huwag po kayong aalis. Dahil, unang-una, yung nagpapaalis sa inyo at saka kayo, pare-parehas lang na squatter. Dahil pare-parehas po kayo na walang hawak, no record, walang pinangahawakan. Pag sinabi na nagpapaalis sa inyo, patulad ng Villar family, may hawak-hawak na titulo, po pwede nyo pong sabihin na yung hawak ng titulo ay gawang rekto, gawang kiapo. Bakit? No record nga po sa register of deeds, no record nga po sa LRA. Ayan, malinaw po yan. Ngayon po, naiintindihan nyo na kung ano nangyari sa mga titulo na hawak-hawak ng mga hawak na titulo.
alisin ng Diyos na dakila, Diyos na banal, Panginoong Jesus, nagsimula pong alisin, kailan? April 15, 2024. Malinaw po yan. Kaya kahit isipin nyo, ang inahalimbawa ko na, kilala sa lipunan, pinakamayaman sa Pilipinas, Villar family, no record po yan. Kaya yung mga yan, hindi sila masyadong gumagalaw ko ng kilos. Dahil halos lahat po, meron pong tao, ang Villar family, LRA, Central Office, Quezon City, nangindun po sa DNR, sa Pampanga, may tao, ang Villar family. Yun mismo ang nagtimbre sa Villar family na Sir, o Ma'am, o Senador, o ano man ang tawag doon sa Villar family yan. No record na po, wala na po kayong record dito sa LRA. Ayan, malina na po, harap naintindihan nyo yung paliwanag ko. Halos sa ulit-ulit. Ngayon, tadako naman tayo doon sa ipinibentang lupa ni Madam Lydia. Kasi ganito po yan, yung pong project na magmula Infanta Quezon, General Nakar, hanggang Tinggalan, yan po ay nagsimula yung project na yan ay year 2016 pa. Tandaan po natin, year 2016, 133,000 hectares. Magmula Infanta Quezon hanggang Tinggalan. 133,000 hectares, yan pong ibinibenta ni Madam Lydia Esguerra. 2016 nagsimula, hanggang ngayon, hindi pa po nila nakikita kung sino ang owner ng mother title o city Tigdas Liwandas po. Kasi po, ngayon lang po lumutang si Madam Lydia. Ngayon lang, kaya hindi po nila nakikita. Ngayon, sa pamamagitan po ng YouTube channel ni Sir Joey, kumakalat na. Napabalitaan na, may mga interview tayo dyan kay Sir Joey. Sinasabi natin, ipinapaliwanag natin ang tungkol sa mother title o si Tigdas Liwandas po. Kaya marami na po nakakalam. Ngayon, dyan po sa project na yan, yung pong pondo o budget na dumating dito sa Pilipinas, sa bangko, sa Central Bank, year 2016 pa, 60 billion US dollar. Yan po yung panigura. 60 billion US dollar. At po ba napakasarap ng pakiramdam, dumalo kayo sa birthday ko, nakapakinig kayo, nakabalita kayo, nalaman nyo ang mga bagay-bagay ng mga highly confidential. Ito naman kasi ang ating foundation, ito na ang katotohanan, isinisiwat natin. Bakit? Ang ating foundation na ito na ang katotohanan, Mother of Foundation Justice International, bukas na aklat, bukas na libro, transparent, sinasabi natin lahat. Kaya po, yung pong pera na natigaan sa Bangko Sentral ng Pilipinas intended para sa project ng Infanta Quezon, General Nakar, hanggang Tinggalan, ano po ba ang gagawin dyan? Ayan naman, tanong nyo sa sarili nyo. Napakaliwang naman po na, lupa na yan, 133,000 hectares, ano po ba ang mga itatanim dyan? Kaya, kasi hindi community mo, alam po naman, iniisip niya, ano bang ilalagay dyan, bakit napakalaking project niya. Yan po ang project po dyan, bagamat hindi pa nasisimulan, kasi hindi pa nababayaran ng lupa kay Madam Lydia. Ang itatayo po dyan, magtatayo po ng airport, seaport, train, bullet train, hanggang sa magtatako dyan sa masina. Iikot po yan, iikot. Yan po yung mga itatayo dyan. At saka po mga mall, housing. Yan. Yung po pera na nakalaan dyan,
pera po ng iba't ibang bansa yan. Pinagsama-sama nila para magkaroon sila ng negosyo. Negosyo po yan eh. Baka mga sinasabi, humanitarian project, pero negosyo po yan. Kikita po sila dyan ng malaki. Sa totoo lang. Pinagsama-sama pera, ano po tawag yan? Consortium, korporasyon, iba't ibang bansa ang nagpondo. O ngayon, alam niyo na po, ang ibinibenta ng malapit niya na lupa, Infanta Quezon, General Nakar, hanggang Ligala. Ngayon po, ang mga ahente dyan, hindi pa man nag-aaway-aaway na sila. Kaya hindi makarating sa amin ng malapit dyan, yung buyer. Kasi yung mga ahente na magsasama sa buyer dito sa amin malapit dyan, hindi pa man nag-aaway-aaway na. Saan? Sa komisyon. Yan po. Kaya sabi ko nga, huwag kayong mag-away-away. Kasi ang komisyon dyan, hindi daang milyon. Ang komisyon dyan, bilyon. Milyones. Hindi po. Nag-aaway-away na sa komisyon, kalapak. Ang tao talaga, pagdating sa pera, hindi naman nila lahat. Pero pagdating sa pera, masyado kapagmahal. Iba na ang kulay. Yan po. Grabe. Sa sobrang pagmamahal, nakakalimutan namin kasama siya. Ang gusto masolo. Sakim. Kaya hindi matulog. Pero, Hindi maalis yung sakim. marami po si Madam Lydia na ibinibenta ng lupa. Isa lamang po yan sa pagkagaling ng pera na ibibigay sa ating Madam Lydia. Ngayon, ano pa? Saan pa? Nagsisimula na po si Madam Lydia maningin. O, ang usapan, hindi benta. Maningin. Saan? Diyan po sa company ng Mitsubishi, company ng Toyota, company ng Honda. Sinimulan na po namin ang Mitsubishi. Katunayan po, galing po kami na nakarang araw doon po sa Santa Rosa, Laguna, sa Technopark. Napakaganda po pala ng Technopark. Yung gawaan ng mga sasakyan, 1,000 hektarya. Nagkaligaw-ligaw po kami bago namin nakita yung Mitsubishi. Dinamitan na po namin ang Waze para matuto namin. Kung hindi namin ginagamitin ang Waze, naligaw-ligaw po kami kasi lawak. Yung gawaan ng mga sasakyan na yan. Ngayon, ang una po na makababalan kay Madam Lydia ay ang Mitsubishi. Ano po ang katunayan? Kasi sinulatan po namin, nagpa-receiving copy na kami doon sa Mitsubishi. Ngayon, nagkakagulo na sila. Hindi daw pala si Ayala ang may-ari. Kasi sinama po ni Ayala yan. Ngayon, biglang-biglang lumutang ang sole owner ng Mother Canton City, Tigas Sinuwagas po. Lumutang po. Kaya sila nagkakagulo. Dahil ito pala ang totoo. Kaya, malinaw po yan. Kaya tayo po, yung inaasahan natin pera, hindi man manggaling dahil sa General Nakar, mga unatong Mitsubishi. Palibagong meeting po ang magaganap. Magpapatawag po uli kami ni Madam Lydia para ipamahagi ang 55,000 dito sa Dumalo sa Bengkulu. Tandaan po natin, hindi mawawala ng kabuluhan ang inyong pagdalo dito sa birthday ko. Sa meeting natin, hindi po mawawala ng kabuluhan. Bagaman, hindi pa po nabubuksan ang matter account, pero mabubuksan naman ang tungkol sa kalupaan. Magbabayad na po sila. Ano po katunayan? Na si Madam Lydia talaga ang sole owner ng Mother Canton o City Tigas Sinuwagas po. Galing na po kami sa Korte Suprema. Supreme Court. Galing na po kami. Year 2016, pinagdibatihan ang tungkol po sa Mother Canton. Diyan po sa Korte Suprema. Wala pong lumabas na totoo. Walang kinilala. Yan sila Rodriguez, sila Villar, yan sila Ayala, yan kung sino-sino ka. Wala pong lumabas na tunay.
Kaya hindi sila kinilala ng Korte Suprema. Pero nung kami po, nila Madam Lydia, kaya kasama nga po namin sila sa Castillo, sila 5-star, kaya engineer na, at saka sila sa Joey, kami po yung mga nagpunta sa Supreme Court, tinanggap po ng baliwag ang dokumento yung isulat ni Madam Lydia Esguerra. At kung na-receive po nila ang sulat na itinala po namin na nagpakilala si Madam Lydia Esguerra tungkol po sa pagiging owner ng Mother Title o City Tidas ni Wagdasco. Ilang araw po ang lumipas, nagpatawag ng press conference ito po si Chief Justice Alexander Quezmundo. Ano sabi ng mga maestrado? Kasi hindi na naman siya ang judge niya. Marami po sila mga maestrado sa Supreme Court at sa Korte Suprema. Ano po na pamitingan nila? Ano sabi? Yan na ang matagal natin hinihintay. Lubukan na. Hallelujah! Kaya po lahat ng mga magre-reklamo, may reklamo tungkol sa pagiging sole owner ni Madam Lydia Esguerra. Pumunta po sila sa Supreme Court, doon sila magreklamo, at ibabasura ng Korte Suprema ang kanilang mga reklamo. Bakit? Yung dokumento ni Madam Lydia, na dinala namin doon, nakatago doon mismo sa opisina ni Chief Justice Alexander Quezmundo. Siya yung kinikilala na sole owner ng Mother Title o City Titas Tiruangas. Mali na po yan. Ngayon, ito po naman po sa LRA. LRA pinag-usapan natin. Ano po sabi? May mabayarang isa sa ibinibentang lupa ni Madam Lydia, maliit man o malaking suma. Tandaan po natin, kahit ilang square meter man yan, kahit ilang daang square meter, kahit ilang libong square meter, kahit ilang libong hektarya, basta daw po, may nabayarang isa, i-record na sa LRA ang pangalan ni Madam Lydia. Hallelujah! Kaya ang mangyayari niyan, isang pangalan lang ang ikilalanin sa LRA. Dahil na nga po kami ng LRA, dahil na po kami dyan. Nagparisipin kami din po kami dyan. Bagamat kailangan ni mabayarang isa bago ma-record ang pangalan ni Madam Lydia sa LRA, kinikilala na nila, kilala na nila si Madam Lydia. Ang nag-LRA, kilala na po na si Madam Lydia ang nag-iisang sole owner na Mother Title o City Titas Tiruangas.